Basahin natin ang Tagalog version po. Purihin ang Panginoon. Purihin niyo ang Diyos sa kanyang templo. Purihin niyo siya sa langit, ang kanyang matibay na tirahan. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin niyo ang Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, nilikha mo at binigyang buhay ang lahat ng bagay. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat at pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Lumalapit kami ngayon, nagpapakumbaba para sambahin ka dahil binigyan mo kami ng kakayahang makilala ka, dahil binigyan mo kami ng karunungan at konsyensya, at dahil pinapatnubayan mo kami para luwalhatiin ka. Salamat o Diyos dahil sa pagpapahayag mo sa iyong sarili sa Ebanghelyo, dahil sa iyong puso na puno ng awa, dahil sa iyong habag at kagandahang loob, at dahil sa kalakihan ng iyong biyaya na nagpapatawad sa aming mga makasalanan. Tinubos mo ang aming mga kaluluwa mula sa parusang nararapat sa amin, at binubuo mo ang aming mga puso upang magbago, upang matutong sumunod sa iyong kalooban, at upang maging banal kami na mga natural na masasama. Naway, laging maging kabilang kami sa mga lumalakad kasama mo, sa mga hindi lamang nakikinig, kundi sumusunod sa iyo, sa mga nagagalak at sumasampalataya sa iyo, at sa mga nakakasumpong ng buhay sa iyo. Panginoong Hesus, panatilihin mo kaming nananabik sa kagalakan ng inyong kaligtasan. Panatilihin mo kaming puno ng iyong biyaya at pagpapala. At naway pahalagahan namin ang kababaang loob at makadiyos na pagkatao. Tulungan mo kaming maging totoo sa harap mo. Ituon ang aming paningin sa iyo, umalis sa madilim na mundong ito, at maging daluyan ng iyong kabutihan para sa lahat. O Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat sa pagtawag na ito. Palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyo, at naway maging tapat kami sa paglilingkod sa iyo, upang ang pangalan ni Jesus ay maluwalhati sa bawat oras. Ito ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan. Pwede na po tayong umupo, at ngayon i-welcome natin ang ating praise and worship team. Pray to our Lord. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan na hindi nagbabago. Araw-araw, Lord, ipinararamdam niyo sa amin, Lord, ang inyong pagmamahal, ang inyong kabutihan. And Lord, sa mga panahon na hindi namin nararamdaman or hindi namin naaalala or nauunawaan ang inyong kabutihan, we ask, Lord, that you may grant us the eyes to see, the ears to hear, to sense your love, na ang inyong banal na Espiritu ay magpatuloy na gawin ang kailangan gawin, Lord, sa loob ng aming puso, sa aming mga isipan. And we confess, Lord, na maraming mga delubyo or mga problema or mga conflict na nangyayari sa aming mundo, even sa aming bansa, Lord. And posible rin, Lord, na even sa aming pamilya, sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan. And we ask, Lord, na despite all of these conflict and troubles and difficulties, Lord, na magpatuloy po kayong maghari sa aming puso. And we confess, Lord, na maraming mga pagkakataon hindi namin, Lord, alam ang tamang sagot or kung ano ang tamang gawin, Lord. But we surrender ourselves to you. And we ask, Holy Spirit, that you would grant us wisdom and guidance by showing us the light of Christ sa aming pang-araw-araw. Help us to glorify you
to trust in you, Lord, sa kung ano man, Lord, ang aming hinaharap. And we ask, Lord, and we confess, Lord, na kayo po ang aming provider. Ikaw, Lord, ang nagbibigay sa amin ng kalusugan, ng kayamanan, at ng lahat ng meron kami. So as we worship today, Lord, we give you back all the glory and honor. And we ask, Lord, na tulungan nyo rin kami na ang aming pagsamba sa inyo ay maging glorifying and honoring for you. We confess that apart from you, Lord, hindi kami karapat-dapat na lumapit sa inyo. Pero dahil sa ginawa ng inyong anak na si Jesucristo, na aming tagapagligtas, meron kaming pagkakataon sa ngayon at sa pang-araw-araw na lumapit sa inyong trono. So help us, Lord, to seek you, to cling to you, to abide in you, and to trust in you, Lord, for everything. Give us wisdom through your word today, and through the fellowship of believers today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating tithes and offering, ang ating passage po ay matatagpuan sa Deuteronomy 16, verse 17. At nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos. Maaari po natin ibigay ang ating tithes and offering sa offering box na makikita sa likod after the worship service. And pwede rin po tayo magbigay online given the bank details na nasa screen po. So, meron po ba tayong mission report? Or wala. Okay. So, para po sa ating scripture reading, ang passage po natin today ay makikita sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. I invite everyone to get the Bibles na nasa pew po. At yung dalawa po ang NIV na version na meron tayo dyan. Yung iba po, nasa page 450. Yung Proverbs 3, verse 5 to 6. And yung ibang Bible na NIV, nasa page 439. So, pwede po natin matagpuan ang passage doon. And kung gusto niyo pong basahin sa Tagalog Bible na nandyan din po, hindi ko nakita yung page number, pero makikita siya sa Kawikaan, chapter 3, verses 5 and 6. Pag nahanap niyo na po ang page sa inyong Bible, may I ask you to stand po in reverence to God's Word as we read God's Word together. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Babasahin ko po siya sa NIV. Sabay-sabay po natin siyang basahin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. In the word of the Lord, thanks be to God. You may all be seated. Kaninang umaga, meron po tayong ginanap na Sacred Music Sunday na nagsikantahan po ang iba't ibang mga members ng church, and also sama-sama po tayo, no? Although hindi pala ako nakasama this morning because nag-speak po ako sa Marikina Jubilee kala Reverend Johnson, kay Pastor Johnson. Pero minsan, pag nakikita kong nag-e-ensayo or nagpa-practice ang ating, whether it's the worship team or yung mga youth choir, I can't help but look back sa nung ako pa ay youth pa, nung nasa high school pa ako at nag-attend ng church. Nung time na yun, hindi kami masyadong mahilig sa choir. Yung music namin ay nasa worship team, tapos ako ay nag-play ng guitar. And during that time, sobrang obsessed ako playing the guitar. Nung nasa high school ako, yung uso ng mga na banda na nasa YouTube nung time na yun na parati kong pinapanood is yung Boys Avenue. Tapos inaantay ko every time na may bago silang song na ipapalabas. Tapos kailangan pag may bagong song sila, aaralin ko yung kanta sa gitara. And that was my life. Yun yung lumalabas sa newsfeed ko throughout my high school, parating mga Boys Avenue songs. And hanggang ngayon, after almost 2 decades, nasa YouTube pa rin ako. Kinokontrol pa rin ng YouTube yung buhay ko. Pero hindi na music video o kaya mga cover yung lumalabas sa YouTube feed ko.
Alam niyo kung tungkol saan naman ngayon? Tungkol sa politics. Whether it's American politics or Philippine politics. And it's interesting how yung social media and yung cellphone natin, ang naming mga tinuturo sa atin, ang naming mga insights and wisdom na pinapakita sa atin. And ang nakakatawa, minsan yung newsfeed ko, pag kinumpara ko sa newsfeed ng kasama ko sa simbahan or ng ibang tao, sa pamilya, magkakaiba yung pinapakita na nasa YouTube feed natin. And meron dahilan kung bakit ganun. Kaya magkakaiba kasi iba-iba tayo ng interest, iba-iba tayo ng mga hobbies, iba-iba tayo ng mga problemang pinagdadaanan, iba-iba tayo ng mga paniniwala, iba-iba tayo ng political stand, iba-iba tayo ng religious belief, diba? Iba-iba tayo ng doktrina. Lahat tayo magkakaiba tayo. So iba-iba rin yung lumalabas sa screen natin. Pero mayroong isang bagay na pareho tungkol sa ating lahat. Ano yun? Lahat tayo, one day, mamamatay tayo. Which means, yung buhay natin na binigay sa atin ng Panginoon dito sa mundo na ito, maikli lang. And the question that we always ask ourselves at the back of our minds is, how do we live a good life? Paano ba ako mabubuhay ng isang mabuting buhay? Na ako'y magiging masaya or joyful or fulfilled sa buhay na binuhay ko. Again, sa internet, sa cellphone natin, sa YouTube, sa Google, iba-iba yung wisdom na ibibigay sa atin ng mundo. Iba-iba yung wisdom na ituturo sa atin, how we can live the good life. Yung Bible rin, actually, meron rin siyang sagot para sa atin. How we can live a good life. Dito sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, and actually sa buong Proverbs, this is wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. And from these verses, dito sa 5 and 6, makikita natin ano ba yung paraan na tinuturo ng Biblia sa atin, sa salita ng Diyos. Paano tayo mabubuhay ng mabuti. And very simple lang siya actually. Iisa lang yung instruction sa atin na wisdom na binibigay ng Diyos. Ang sabi niya sa Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart. And this is very interesting, no? Yung word dito. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Kasi maraming mga pagkakataon, pag mayroong mga problema na dumadaan sa buhay natin, minsan, half-hearted yung pagtiwala natin sa Panginoon. Minsan, hindi ko mapagkatiwalaan si Lord with all my heart. Siguro, Lord, yung tithes ko this week or this month, kalahati lang muna. Or siguro, Lord, yung time ko na i-spend ko sa ministry, kondian ko lang kasi may problema sa business or sa work or sa school. Pero ang sinasabi dito ng salita ng Diyos, if we want to live the good life, if we want to live with wisdom, yung wisdom na binibigay sa atin ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all your heart. Pero ang tanong, ano ba ibig sabihin ng pagtitiwala sa Panginoon? If I trust in God, pag ako bilang isang Kristiyano, I read my Bible every day, I follow Jesus Christ as my Lord and Savior, ano yung itsura nun sa buhay ko na ako ay nagtitiwala sa Panginoon? Dito sa Hebrew literature, merong style yung mga poets, no? Yung mga nagsusulat ng Bible, meron silang style para i-explain kung ano yung sinasabi nila. Yung technical term na ginagamit doon actually is called yung parallelism. And pag ginagamit siya sa Old Testament, and sometimes even sa New Testament, dun sa mga kanta na kinakanta sa mga Psalms, or even dito sa mga Proverbs, the way they explain a line is by repeating the same line sa susunod na line, pero using different words. So kung papansinin nyo no, sa Bible nyo, yung Proverbs, hati-hati siya, no? May isang line, tapos may pangalawang line, tapos may pangatlong line. Usually, ang ginagawa ng mga Hebrew poets is, they will give one line, trust in the Lord with all your heart, and then they will say it again, pero they will use different words para mas maunawaan natin ano yung ibig sabihin
nung unang line. So, dito, ang sabi dito ng proverb is, trust in the Lord with all your heart. Now, what does that look like? Ano itsura ng isang tao na nagtitiwala sa Panginoon ng buong puso? In-explain niya sa susunod na line. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So what does it look like for me to trust in the Lord with all my heart? It means that I am not lean not on your own understanding. Ano ba ibig sabihin ng salita na lean? So sa Tagalog, kung meron kayong Tagalog Bible, pwede nyo tignan, no? Pero another word para sa paglilin is pag tayo ay sumasandal. So kunyari, kung pilay yung isang paa natin, kailangan nating buhatin yung sarili natin, may saklay tayo na kakapitan. Sasandalan natin. We lean on the thing that helps us stand up. Nung tayo pumasok dito sa kwarto natin, dito sa worship hall, nung kayo'y pumili ng inyong upuan, ano yung ginawa natin? Pagpasok ba natin dito sa worship hall, tapos nakita natin yung upuan natin, nag-compute ba tayo sa utak natin kung kaya kong buhatin nitong upuan na inuupuan ko? Like, gumawa ba kayo ng mental computation? Sinabi nyo ba sa kasama nyo, o kayo muna uupo, tapos kung kaya kayong buhatin ng upuan, uupo din ako. Diba hindi naman natin ginawa yun? Like, when we enter this room, meron tayong tiwala sa upuan natin na kaya tayong buhatin ng upuan na yun. That's what trust looks like. Kung may tiwala ka talaga sa upuan, uupuan mo. In the same way, kung may tiwala ka talaga kay God, then you will place all of your weight in God. Kung may inutos si God, no matter how much money or how much time or how much energy yung kailangan mong i-invest dun sa utos ng Panginoon, kung talagang may tiwala ka sa Kanya, then you will lean on Him. And you will not lean on, ano yung sinabi niya dito? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Maraming mga pagkakataon sa buhay, inuutosan tayo ng ating magulang or ng ating mga teacher or ating mga kaibigan. Sinasabihan tayo na you need to be shrewd. Kailangan mag-isip ka na maigi. Kailangan mag-ingat ka kasi maraming scammers sa mundo. Na pag nag-text ng message sa'yo, akala mo sobrang totoo, pero yung pala, scam pala. So a lot of times, what the wisdom na binibigay sa atin ng mundo is to think critically. It's to evaluate, it's to judge, it's to measure. It's to make measurements para malaman kung yung isang bagay ay totoo ba o hindi. And there are times that is very important, no? Maraming mga pagkakataon sa buhay, kailangan we learn critical thinking skills. We need to be able to make the right decisions, the wise decisions, na para maiwasan yung mga problema sa buhay. Pero that way of thinking, yung magtitiwala tayo sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating utak, pag-iisip, it doesn't work all the time. We cannot use our own understanding all the time. Kasi merong mga times in our life na hindi tayo matutulungan ng understanding. Anong ibig sabihin ko? Magbibigay ako ng example. Yung iba dito kilala ko, no, mahilig tayo sa basketball. Whether manood ng basketball or maglaro ng basketball. Sa basketball, let's say you're nasa wing player ka, no? So siguro alam to ng iba yung mga language, no? Pag pinasa sa'yo yung bola, meron kang tatlong option. Ang tawag dito sa basketball is yung triple threat. Pwede kang tumira, pwede kang mag-drive, or pwede mong ipasa sa kakampi. Ngayon ang tanong is, ano yung tamang desisyon? Titira ka ba, or magdadrive ka ba, or ipapasa mo ba sa kakampi? Yung sagot is actually, it depends on the situation, di ba? So kung pinasa sa'yo, tapos may bantay sa'yo, sobrang lapit ng bantay, then hindi pwedeng titira ka. Kasi baka hindi ma-shoot. So ano gagawin mo? Ipapasa mo siya sa kakampi o kaya magdadrive ka.
Pero kung gusto mo siya ipasa sa kakampi, pero yung kakampi mo, meron siyang bantay, ipapasa mo ba sa kanya? Siyempre, that's not the good decision, no? Kasi wala siya magagawa sa bola, baka maagawan pa siya. So, let's say pinasa sa'yo, ano yung dapat mong gawin? Some people will think na, pag pinasa sa'yo yung bola, kailangan mag-isip ka. You need to compute how far yung defender mo nasa'yo. You need to compute gaano kalayo yung kakampi mo, gaano kalayo yung defender niya sa kanya. You need to make all of these mental computations in your mind. And let's say, you decided, no? You made that calculation in your mind na pagpasa sa'yo ng bola. Do you think magagawa mo yung tamang gagawin? Do you think you'll be able to make the right decision that will help your team win? Sasabihin ng iba, if you're thinking shrewdly, if you're using your understanding, if you're using your mind, then yun yung mag-help sa'yo to succeed dun sa basketball game. You'll play well. Pero actually, yung mga basketball players, yung talaga naglalaro, alam nila na once nag-isip ka na, pinasa sa'yo yung bola, tapos pinag-isipan mo, wala na. Wala na yung advantage. Nabantayan ka na kasi by the time na nag-isip ka, by the time na natapos mo yung computation, nandito na yung defender mo. Tapos kasi nag-hesitate ka ipasa sa kampi mo, by the time na nakapag-compute ka na sa utak mo, yung defender niya nakabantay na rin sa kanya. So mawawala yung advantage. What does that mean? It means na your time to make a decision dun sa basketball court is so short, sobrang ikli, na you can't trust in your own understanding. You can't depend on your own mental computation. Kasi sobrang bilis ng panahon. And in the same way, sa buhay natin, mga Kristiyano, our lives are too short. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Sometimes iniisip ng mga tao, hindi ako magtitiwala sa salita ng Diyos, sa sinasabi ng salita ng Diyos. I need to compute muna kung totoo ba itong sinasabi. If I agree or not dito sa utos ni God, dito sa Bible. Kailangan ko munang mag-compute sa utak ko kung magbibigay ba ako or mag-commit ba ako dito sa isang ministry nito. Or susunod ba ako sa nafe-feel ko na calling ni God sa akin, maging missionary or kung ano man. Sometimes iniisip ng mga tao, kailangan kong pag-isipan muna, kailangan kong mag-isip na maigi. Pero the problem is, masyadong maikli yung buhay natin. You can't compute everything, you can't process everything in the scriptures and decide on your own, using your own intellect, using your own understanding, kung ito ba talaga ay salita ng Diyos. Yes, there are situations na kailangan natin ng critical thinking. Pero when it comes to matters of faith, sometimes mas okay pang magkamali than to doubt, than to be double-minded. We trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. So what does it look like for someone to trust in the Lord with all his heart? It means that he is not leaning in his own understanding. Hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang kakayahan to process, to decide. Bigyan ko kayo ng isa pang example. Let's say meron kang anak or isa kang teacher sa eskwelahan. And then merong mga estudyante na pasaway. Merong mga ibang tao sinasabi na you need to reason, you need to argue logically dun sa anak to explain bakit bawal siyang lumabas sa gabing ito. O kaya bakit bawal siya sumama sa mga friends niya sa isang party. O kaya let's say sa school, sometimes merong makulit na bata, sasabihin ng iba, you need to reason with this child na ito yung tamang gagawin, hindi dapat niya ginagawa ito sa classmate niya. Tapos, by reasoning, by using logic, akala ng ibang mga tao, that's gonna be enough in order to discipline the child. Pero anyone who is a parent, anyone who is a teacher, na nagtuturo ng mga bata, alam natin na there are times sa sobrang tigas ng ulo ng bata na hindi pwedeng reason, hindi pwedeng logic yung gagamitin natin. Instead, we need to use our position of authority na binigay sa atin ni God. And we need to trust na
we need to tell that child na ito yung tamang gagawin. Tapos pag sinabi niya bakit, ang sagot natin, because I said so. And in the same way, when we say we trust in the Lord with all of our heart, wala nang processing dun. Pag sinabi sa Biblia, pag ito yung utos ng Panginoon sa atin, to trust in the Lord with all our heart and not lean on our own understanding, it means hindi na natin kailangan nung logic, nung reasoning. Of course, those are important. No? There are situations. There are times. Kailangan pa rin natin ng mga eskwelahan. Kailangan pa rin natin ng education system. Pero when it comes to matters of faith, if you want to live a successful life in terms of yung spirituality, in terms of our Christian faith, ang utos ng Bible sa atin, ang wisdom na binibigay sa atin ng salita ng Diyos is, if we want to succeed, if we want to live a good Christian life, we need to trust in God. Sa Kanya tayo magtitiwala. We don't trust in ourselves, in our own ability to process and to think and to reason ourselves into making these decisions. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So in-explain niya, dun sa verse 5, what does it mean to trust in the Lord with all our hearts? Unang-una, it means that we are sinasandal natin yung buhay natin kay God and not on anything else, not on ourselves, not on our own understanding. Tapos in-explain pa niya sa susunod na verse. Dito sa verse 6. He explained it in using different words once again, what it means to trust in God with all our hearts. Ang sabi niya, dito sa verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Now, if you're reading yung Bible na meron tayo sa pews, actually, dalawang versions ng NIV yan. Meron yung 1984 na mas luma, and then meron yung 2011 na mas bago. And magkaiba siya ng transition na ginamit dun sa word na acknowledge. Yung isa, ang sabi dyan ay, in all your ways, acknowledge Him. Yung pangalawa naman na version, ang sabi is, in all your ways, submit to Him. Ngayon, ang question is, ano yung tama? Siguro, we don't want to get too deep into yung original languages, no? Parang, I think it suffices to just say na parehong tama. Like, if you trust in God, by trusting in God, what that means is, in everything that you're doing, you're acknowledging Him. Pero at the same time, pag nagtatrust ka kay God, it means that you submit to Him. Kung ano yung utos niya, na pinakita niya sa salita niya, susundin ko. Pag hindi ako nagtitiwala kay God, then hindi ako susunod sa utos niya. Sabi sa Bible, honor your father and your mother. Pag hindi ako nagtitiwala kay God, I'm not gonna honor my father and my mother. Diba? O kaya sabi sa Bible, do not steal. Pero if I don't trust in God, hindi ko susundin yung utos na yun. Pero if I trust in God, I will follow and I will obey, I will submit to that instruction. Pero pwede rin yung translation na acknowledge Him, kasi what does it mean to trust in God? It means acknowledging that He is the creator of everything. Let's say merong gumawa ng isang magandang music. Isang magaling na music artist, nagsulat siya ng isang kanta, tapos napakaganda ng kanta. Who receives the acknowledgement? Who receives the praise? Siyempre yung songwriter. Let's say merong magaling na painter, nagpainting siya ng magandang painting, sino yung makaka-receive ng praise, ng glory, ng praises ng mga tao, yung palakpak ng mga tao? Siyempre, it's the artist. And in the same way, when we trust in God, when we believe in the Word of God, na yung sinasabi niya sa atin, na siyang naglikha ng lahat ng meron sa mundo, it means that in everything, we acknowledge Him, that everything, every blessing na meron ako, every joy that I enjoy dito sa mundo na ito, it all comes from God. And I acknowledge that it's from Him. So what does it mean to trust in God? It means na susunod ako sa mga utos niya. It also means na sa lahat ng gagawin ko, sa lahat ng mga achievements ko, it's not because of me, hindi dahil sa akin. It's all a gift from God. That's what the Christian life looks like. That's what a wise
life. And why is it na pag we acknowledge God, when we acknowledge Him for all of our blessings, all of our achievements, why does that lead us to a wise and successful life? Bakit tayo nagiging successful? Kasi if you think about all of yung mga vices sa mundo, yung mga taong mayayabang, it's because they think na sila yung nakagawa ng achievement nila. Yung mga taong greedy, they think kasi na everything they deserve, like yung maraming pera, I deserve that. Diba? Yung mga tao na who's jealous and envious about other people's success, in their minds kasi they think na I deserve the same success, I deserve the same blessing. But when we acknowledge that God is the one who provides all of these things, na siya talaga ang nagbibigay sa atin ng lahat ng blessing na meron tayo, ng lahat ng nangyayari sa mundo, when we acknowledge God, it leads us to not vice, not those kinds of vices, it leads us to virtue. All of a sudden, we learn humility. We learn to be self-forgetful, to be self-giving, imbis na parang selfish, self-giving tayo. When we acknowledge God in everything, that leads us to the wise life na tinuturo sa atin ang salita ng Diyos. And what will happen if we live this way? If we live in such a way na magtitiwala lang ako kay God para sa lahat. I trust Him, I obey Him, I'm not leaning on my own understanding, and I'm acknowledging Him for everything, I'm submitting my life to Him. Ano yung mangyayari? Ang sabi sa verse 6, in all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, pag tayo'y nagtiwala sa Panginoon, if we give our hearts, if we give our lives to Him, obeying Him, submitting ourselves to Him, acknowledging Him in everything, ang sabi sa Word of God, He will make our paths straight. Now, is this true? Totoo ba na pag ako'y nagtiwala sa Panginoon, tapos binigay ko yung buhay ko sa Kanya, tapos I acknowledge Him and I submit to Him in everything, will I really be successful in life? Will God really make my paths straight? Siyempre, we want to say yes kasi nasa Bible. But how many times in our life have we heard of people, even Christians, nagtiwala sila sa Panginoon, and they did the right thing, and yet, they suffered because of what they did, because of yung righteousness na ginawa nila. How many people sa politics, yung nababalitaan natin, or naririnig natin, or kakilala natin, they chose to do the right thing, and yet, they suffered because of it. I think I've shared this story now some years ago, 13 years ago, namatay yung aking uncle who is the senior pastor of our church due to cancer. And I was thinking to myself during that time, parang wala nang mas babait pa dun sa uncle ko na yun. He gave his life to serve the Lord. Bakit kailangan siyang kunin ni God at a young age with cancer? And it really made me wonder, napaisip talaga ako. Why is it that it's the good people who die young? Yung mga taong binibigay nila yung buhay nila kay Lord. Talaga bang masasabi natin na pag ako'y sumunod kay Lord, He will make my path straight. He will lead me to greener pastures or to a blessed life. Sa mata ng mga tao sa mundo, mahirap sa kanilang paniwalaan na this verse is true. Pero para sa ating mga Kristiyano, pag tayo nananampalataya kay Kristo, pinakita niya sa atin through His life, through His death, and through His resurrection that this verse is true. Kasi si Jesus Christ, no one in the history of the world trusted in the Lord with all of his heart more than Jesus Christ. Kung titignan natin yung gospel accounts, when Jesus Christ lived His life on earth, ano yung temptation na binigay sa Kanya nung Satanas? Inakyat si Jesus Christ sa bundok,
Tapos sabi niya kay Jesus Christ, sabi ni Satan kay Jesus Christ, lahat nitong mga kingdoms dito sa mundo, bibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Yun yung sabi sa kanya ni Satan. Anong sabi ni Jesus Christ? You shall worship God alone. Si God lang ang dapat na sinasamba. Throughout His ministry, maraming miracles na ginagawa si Jesus Christ. He's feeding a lot of people. He's healing a lot of people who are sick. So ano yung ginawa ng mga tao? They want to exalt Christ as King. Gusto nila siyang gawing hari. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Umalis siya. At nanalangin siya sa kanyang ama. At sinabi niya, kailangan kong pumunta sa kabilang town in order to preach the message there also. Yung mga tao, sinasabi kay Jesus Christ, doon ka, maging hari ka. Ikaw yung pumalit kay Caesar, ikaw yung maging hari sa mundong ito. Pero saan nakatingin si Jesus Christ? Saan siya nakafocus? Nakafocus lang siya sa cross. He was focused on His mission. And throughout the life of Christ, during His crucifixion, no one exalted Him. Even yung mga disciples niya abandoned Him. And one of His disciples betrayed Him. And everyone left Him. Everyone was shouting, crucify Him. Everyone on earth rejected Jesus Christ. But He wasn't living to please men. Hindi siya nagtitiwala sa kung ano yung iisipin ng ibang tao tungkol sa Kanya. Hindi siya nagtitiwala sa tao. Imbis na sa tao siya nagtiwala, kanino siya nagtiwala? Nagtiwala siya sa Kanyang Ama sa langit. Jesus Christ showed us that what it looks like to trust in the Lord with all of our hearts and to lean not on our own understanding and to acknowledge God in all our ways. Si Jesus Christ ang nagpakita sa atin nun. And yet, what happened in the end? He suffered on the cross. He was rejected by men. At namatay siya sa krus. So talaga ba that if we trust in God with all of our hearts, talaga bang God will make our path straight? Pinakita ni Jesus Christ na yes. Because even though He was rejected by the world, God exalted Him. God raised Him up from the grave. And through His resurrection, makikita natin na pwede ngang i-reject tayo ng mundo na ito, pwede ngang we fail in the eyes of everyone in this world, but if we trust in Christ in the same way that Jesus Christ trusted in His Father in heaven, kung sumunod tayo sa Kanya, the same hope of resurrection, matatanggap rin natin. And Jesus Christ, through His life, through His death, and through His resurrection, proved to us that God can make our path straight even despite death. So if we want to live a blessed life, if we want to live in a way that will, the wisdom of God's Word, yung paraan na tayo mabubuhay ng mabuti, that really leads us to fulfillment, to joy, to happiness. If we want that kind of life, then we must trust in the Lord with all of our hearts, lean not in our own understanding, and we must acknowledge God and submit to Him in all our ways, in the same way that Jesus Christ showed us to do it. And we confess na hindi natin kaya. By our own strength, by our own willpower, this is impossible. And that's why Jesus Christ showed us the way. Because when Jesus Christ died on the cross, He didn't just give us the perfect example of the wise life. Through His death on the cross, He also gave us the ability to live the same life. Sabi ni Jesus Christ, pag alis niya, magpapadala siya ng advocate. Magpapadala siya ng helper para sa atin. And sino yung helper na pinadala niya? It's the Holy Spirit. And when we place our faith in Jesus Christ, when we trust in Him, the Word of God teaches that the Holy Spirit fills us. And the Holy Spirit empowers us to do what Jesus Christ did. To trust in God. And to give our lives for His cause. So let's close with a word of prayer. And as we pray, let's ask the Holy Spirit to help us
to apply this word in our lives. Let's pray. Father, we confess that it is not easy, Lord, for us to trust in you with all of our hearts. And Lord, we confess that it is impossible for us to trust in you. Hindi namin kaya, Lord. Dahil natural sa amin bilang mga taong makasalanan na magtiwala sa aming sarili at sa aming sariling mga kakayahan. But Lord Jesus Christ, we thank you na pinakita mo sa amin kung paano, and through your atoning death on the cross, binigyan mo rin kami ng kakayahan para gawin ang inyong ginawa, na magtiwala sa Panginoon. So we ask, Holy Spirit, that you would fill us and empower us to trust in you and to obey and to submit our lives to our Father in heaven and to honor Him in all of our ways. Continue to transform us, Holy Spirit, and help us to fix our eyes on Christ, who is the author and perfecter of our faith. Guide us today, the rest of this day, as we finish our service, and throughout this week, Lord, sa aming eskwelahan, sa aming pamilya, sa aming trabaho, help us to magnify you and exalt you and trust in you, Lord. May I ask everyone to stand for the benediction? Now to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Dito po nagtatapos ang ating worship service. You may be seated.